Pinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng mga Katutubong Pilipino at Araw ng Labis na Karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi kinokondina ng Panginoon ang mga mayayaman, ngunit ipinaalaala sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa, higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon. Mas mainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama, ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mga mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. Magsitayo na po tayo. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lera. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon, nitong araw ng linggo, para sa misang ito. Sa misang ito, isama rin natin ang kapatid natin nag-celebrate ng kanyang kaarawan, si Sir Maximo Ibaragere Jr., at para rin sa healing ni Faith Ritobado, at para rin sa kaluluwa ni Peregrina Makintal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kamayaman. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka langit sa dakilang kalwalhati.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Pinapakita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o tila, kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong lalong ang tao'y lamang. Ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko'y may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang lulingning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin yaring lagay, nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na makapagbilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinakahihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki upang nang marinig ito at nalungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat na kami sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga muli sa ating lahat. Sa mga kapatid natin nandito, here and abroad, magandang umaga rin po sa inyong lahat diyan. At welcome na welcome kayo sa ating live streaming dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Mga kapatid, meron ditong isang napagandang katanungan ng isang lalaki na marahil hanggang sa ngayon patuloy na hamon para sa ating lahat. At ang tanong ay ito, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Siguro ito'y katanungan na hindi majority of us na nagtatanong ng ganitong klaseng katanungan. Siguro, kung meron man tayong katanungan, ay kabaliktaran sa katanungang ito. O simpleng katanungan, makataong makamundong katanungan. Siguro siguro yung tanong natin, "Panginoon, paano ba maging mayaman? Panginoon, paano ba magkapera? At malulutas yung aking mga suliranin sa aking pamilya o maging sa aking sarili. O Panginoon, ano kayang klaseng gawain o ano kasing klaseng hakbang na pwede kong gawin nang sa ganun ako'y magkapera sa ngayon at kahit papaano ay mapagbigyan ko ng saysay itong aking buhay sa ngayon."
Marahil yung iba, mas makakarelate doon na mga katanungan kung paano magkapera. Kaya nga yung iba kawawa. Kasi nga nag invest sa hindi klaro, kaya the more na nalulong, namawala ng pera. No? The more na nagka-problema dahil sa mga itong klaseng hakbangin. Yung iba kasi sa atin gusto agad yumaman. Yung iba sa atin gusto agad, it's just a matter of one click na magkapera. Kaya ang malala doon, mas lalong naghirap. Ang malala doon, mas lalong nawalan ng pera. Pero mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, isang napakagandang paalala sa ating lahat. Kinukumusta yung ating buhay? Kinukumusta tayo kung paano tayo lalong humaharap sa hamon sa buhay? Lalo na sa ating mga paghihirap sa ngayon, kumusta tayo? Alam ko naman na sa ating buhay, pinagkakabalahan pa rin natin itong masabi nating investment, no? Investment. Kumusta ka sa inyong pag-i-invest sa iyong buhay? Sa ngayon, sa panahon ng pandemya, buhay pa rin ba ang investment para sa iyo? Well, masabi ko, natural, Father, tuloy pa rin. Masabi niyo na tuloy pa rin ang buhay kahit na ganito sa likod ng pandemya, tuloy pa rin yung pag-i-invest namin. Sa kabila ng kawalan, tuloy pa rin ang buhay. Pero isang napakagandang paalala sa ating lahat. Kumusta? Anong klaseng investment yan? No? Kasi sa ating mga pagbasa sa ngayon, mas lalong kinaklaro kung ano dapat yung i-invest natin. No? Para bang binibigyan tayo ng pagkakataon na klaklaruhin, binibigyan tayo ng oportunidad na kailangan nating malaman kung ano yung dapat. No? Sa buhay kasi natin, minsan nahirapan tayo magkakaroon ng pag-differentiate kung ano ang pagkakaiba ng kailangan natin, kumbaga sa mga kailangan at ano ba yung dapat, yung mga gusto natin sa buhay o sa English tinatawag itong wants and needs. Minsan nahirapan tayo mag-distinguish doon ng pagkakaiba ng mga ito. Minsan sa buhay natin, nandun tayo nalulong sa pag-invest sa mga kagustuhan natin sa buhay. No? Kung napapansin natin, kahit na minsan mahirap na nga ang buhay, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating mga kagustuhan sa buhay. Kaya minsan sa buhay natin, sa ating pamilya, alam naman natin na minsan naghihirap na tayo, ay tuloy pa rin yung ating mga gusto. No? Kaya mas lalo tayong nahihirapan. Sa panahon ngayon, mas lalong pinag-iigtingan kung ano ba yung dapat nating kailangan sa ngayon, lalo sa panahon ng pandemya. Kailangan klaro para sa atin na ito muna yung ating ipaprioritize. No? Kung hindi klaro para sa atin, siguro magandang hamon sa ating lahat, imbitasyon na magnilay. Ano bang dapat nating uunahin? Kasi sa panahon ng pandemya, kung ating pagsabay-sabayin, mas lalo tayong mahihirapan. Tignan lang muna natin, baka ito lang muna yung kailangan natin. Baka ito lang muna yung kailangan natin para makapag-survive, no? Para makapag-survive. So mga kapatid, isang napakagandang paalala sa ating lahat. Kinukumusta tayo ngayon ng Diyos patungkol sa ating investment. At marahil hinahamon din tayo sa ngayon, maging sa katanungan ng isang lalaki sa ating ebanghelyo, kung paano ano yung gagawin natin para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, marahil hindi pa ito tumataginting sa ating mga isipan. No? Kaya sa unang pagbasa, ipinapahiwatig doon na sana makakaroon lang sana tayo ng karunungan. No? Karunungan. Ito man sana yung ating hilingin sa Diyos. Alam naman natin na meron tayong karunungan, kaya lang minsan, hindi natin ito nagagamit sa kung ano yung nararapat. Minsan, ginagamit natin yung ating mga karunungan sa hindi tama. Minsan, ginagamit yung ating karunungan para tapakan yung ibang tao. Minsan, ginagamit natin yung ating karunungan para maliitin ang ibang tao, etc., etc. Mga kapatid, isang napagandang paalala sa ating lahat ng Diyos para sa ating lahat na nagbigay sa atin ng karunungan, na gamitin natin ng wasto, gawitin natin ng tama ang mga ito. Sapagkat itong lahat ng mga ito, itong mga karunungang binigay sa atin ng Diyos, pinapahiram sa atin para gamitin ng wasto, para mag-isip ng tama at para maging gabay rin sa ibang nawawala. So mga kapatid, sa ating patuloy sa ating misang ito, inaanyayahan tayo ng Diyos, nawa, makita natin kung ano yung mga kailangan natin sa buhay. At magiging makita din natin kung ano ba yung dapat nating uunahin o matawag natin yung ating prioridad sa ngayon sapagkat ito yung kailangan natin. No? At sana
Huwag tayong matakot magbigay, no? Kasi dito rin sa ating ebanghelyo, pinapaalala tayo na tingnan kung anong meron tayo, no? Tingnan kung anong meron tayo. Ika nga, yung tao dito, yung lalaki dito, kampante na siya na para sa kanya, nagawa na niyang lahat. Pero hindi pa pala. Sabi ni Jesus, meron ka pang pagkukulang. Meron ka pang isang hindi nagawa. At sabi naman ng lalaki, ano po yun? Panginoon, yung inyong mga ari-arian, kung anong meron diyan sa iyo, kailangan mong ipagbili. Ipagbili hindi lang ibig sabihin na ipagbili, kundi ipagbigay, ibahagi sa bawat isa, bawat taong nangangailangan. Ito po ang mga paalala, panyaya sa atin ng Diyos. Well, sa ngayon, sa panahon ng pandemya, bukas pa ba ang iyong puso na magbigay? Handa ka pa ba mag-extend ng iyong kamay sa pagbigay? Bukas pa ba ang iyong mata, maging iyong puso, nang sa ganon, may bahagi mo kung anong meron diyan sa iyo? Sabi nga ng iba, kung anong meron diyan sa iyo na sobra-sobra na hindi mo naman ginagamit, ay para mo na ring ninanakaw ang mga iyan. Kaya napakaganda po na sa mga bagay na iyon, kung anong meron sa iyo na pinahiram sa Diyos, ipamahagi mo. Minsan masakit naman talaga, no? Lalo na kung pinaghirapan natin ang mga iyon. For how many years, may ilang dekada, ini-invest natin ng mga iyon. Minsan madali lang sabihin natin, Father, ang hirap kasi let go. Kasi nga pinaghirapan ko doon, dugot pawis, inilaan ko doon. Masakit naman talaga i-let go ang isang bagay na pinaghirapan natin. Dito sa mundong ito po yung sasanayin natin na masanay tayo mag-let go ng mga bagay-bagay. Ultimo nga mga mahal natin sa buhay, minsan dahan-dahan nating nalilet go. Kasi hanggang doon lang yung buhay nila, no? Merong katapusan. Tayong lahat, merong katapusan sa buhay na ito. Kaya, kailangan, klaro para sa atin na ang lahat na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pagyamanin natin at ibahagi natin ang mga ito. Masakit man na i-let go, masakit man na ibahagi ang anumang meron sa atin dito sa mundong ito, masarap naman sa pakiramdam pagdating ng panahon. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, doon sa kabilang buhay, ito yung titingnan ng Diyos sa ating lahat. Pagdating ng panahon, ito yung iti-check ng Diyos sa ating lahat. Marahil hindi natin ito maintindihan sa ngayon, sapagkat doon lamang nakatuon ang ating atensyon sa ating sarili-sarili sa ngayon, sa ating buhay pamilya, dito sa mundong ito. Pero later on, mga kapatid, marirealize natin na ang lahat ng ating naibigay sa mundong ito ay papunta doon sa langit. Papunta doon sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, napagandang paalala sa ating lahat na kung anumang meron na pwede nating ibigay, na pwede nating i-let go, ay i-let go na natin sa ngayon. Sapagkat ito yung mga hinihintay sa atin ng Diyos para tayo makapasok sa Kanyang kaharian. Ipanalangin natin, pagdasalan natin sa ating buhay. Ano na bang merong mga biyaya sa atin ng Diyos na Kanyang patuloy na ibinigay sa atin? Minsan nga hindi pa tayo humingi, meron ang binigay sa atin ng Diyos. Ganun pa man, anong pakiramdam? Anong meron sa atin, sa ating mga puso? Nandyan na ba yan sa iyo? O binabahagi mo? Itong ating investment, mga kapatid, hindi lamang po patungkol sa pera, kundi sa lahat-lahat ng biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang po pera na pwede nating ibahagi sa iba. Talento na pinahiram sa iyo ng Diyos. Oras na binigay sa iyo ng Diyos. Pagkakataong mamuhay dito sa mundong ito na ibinigay sa iyo ng Diyos. Paano ba ito binibigyan ng halaga? Paano ba binibigyan diin ang lahat ng mga ito? Or in other words, paano mo pinapahalagahan ang lahat ng biyayang ipinagkaloob, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Nasa iyo na yan, kapatid, ikaw nang bahala. The more you give, the more blessings na ibibigay sa iyo ng Diyos. Magtataka ka na lang na sa iyong patuloy na pagbabahagi ng biyaya sa ibang taong nangangailangan, diglig umaapaw din ng biyaya na patuloy na ibibigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang matakot magbigay. Ang Diyos laging nandiyan. Siguro ngayon, kung meron tayong pwedeng matutunan, sapagkat ngayon, ibinagdiriwang natin ngayong linggong ito, ang linggo ng mga katutubo.
Sa mga katubo, meron silang pananaw sa buhay na kung anumang meron sa kanila, ibinigay sa kanila ng Diyos ay pagmamayari ng lahat. At kailangan lahat makinabang. Kailangan lahat makabahagi. Sadyang napakagandang pagnilayan yon, no? Sa ating mga kapatid na katutubo. Kung anong meron sa kanila, pagmamayari ng lahat. Tingnan po natin ito sapagkat dito tayo sa kapatagan, iba po yung ating pananaw. Pagmamayari mo, pagmamayari nyo lang. Minsan, pagmamayari nyo, pagmamayari natin. Komplikado. Siguro kailangan nating matuto sa mga kapatid nating mga katutubo. Na pagmamayari nito, pagmamayari ng Diyos, pagmamayari nating lahat. Isang napagandang paalala para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, patuloy nating ipaalala, patuloy nating ipagdasal sa bawat isa na tayong lahat ay temporaryo lamang sa buhay na ito, sa mundong ito. Kailangan nating pahalagahan ang mga biyayang ibinigay sa atin. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng lahat ng ito, lalo na sa mga mahihirap. God bless us all sa lahat ng mga nagbabahagi ng mga biyaya sa bawat isa. Ipahid natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nga bubuhay at nangamatay na tao. Sampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Kung kababaang loob, tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan pansin at tugunan nawan ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman, at lubos na pag-alala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Galang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang makakapinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang mga tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano. Sa Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Isama rin natin ang mga pagdarasal, mga kahilingan ng lahat ng ating mga kapatid na sumubaybay sa ating live streaming ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Wala akong may handog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man iyong tanggapin, aking alay pabanalin. Muli kong handog, buhay mo kaloob. Kapuri-puri ka Diyos sa mga alay sa Wala akong may handog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga alay. Iyong tanggapin, aking alay pabanalin, tanging hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kulugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalawalatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyo at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malaberhing Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. sundin Ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipangitulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero na Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maynayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubos ang masumpungan. Ang nilikha mo, kaligtan, sulyap ng iyong ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang sayaw sa ganda ng umaga. Nangungulila sa'yo sinta, ikaw ang aking tanging yaman na di lubos ang masumpungan. Ang nilikha mo, kaligtan, sulyap ng iyong kagandahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan,
ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, altar servers, Leo Eucharist, Ministry of Usherites and Greet, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating live streaming, at sa ating pong lahat na sumusubaybay sa ating live stream mass via Facebook Live. At higit sa lahat, sa nangunguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Richie Y. Estrada, MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Cluster Faith, headed by Brother Romy Austria, kabilang ang mga kapilya ng San Juan Chapel, St. Louis de Montfort Chapel, San Roque Chapel, at Santa Teresa Chapel. Nais po namin ipabatid sa lahat na ang pamisa po natin sa mga special intention tuwing misa sa linggo ay may cut-off time. Sabado ng alas 5 po ay kailangan na isabit na ang inyong mga pamisa sa pamagitan ng pagpapadala nito kay Ate Murphy. Para sa mga chapel presidents, lectors, chapel worship, at iba pang leaders. Kung sakali sa inyo ipaabot ang mga pamisa ay paki-forward na lamang po ito kay Ate Murphy. At maaari rin pong gamitin direkta ang ating Google Form. Sakaling hindi po umabot sa takdang oras ang inyong pamisa, ay isasama na lamang po ito sa susunod na linggo. Ang mga pamisa sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay walang bayad, bagamat maluwag na tinatanggap ang anumang donasyon para rito na makatutulong sa mga gastusing pastoral at administratibo ng ating mission station. Maaaring ibigay ito sa mga pastoral workers o chapel president at ito ay ihatid sa ating kumbento. Gayon din naman, maaaring magdeposito o mag-transfer ng donasyon sa mga detalyeng naka-flash sa ating screen. Maraming salamat po. At sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Cluster Love, headed by Sister Sita Kundag. Muling maraming salamat po at tumayo na pong tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ang katatagan ng inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ayon at ipahayag kanyang pagaling at abad, isa po'y pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ng lupa, Sa panahon
ng ani sagana, sa panahon ng higman at kaluluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at himayan, kanyang pagkalinga at habag, isabay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isabay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Our Lady of the Sacred Heart, lover of life, woman of great courage, your living shines so bright. You are hope of the hopeless when the time is hard to see. Our Lady of the Sacred Heart, your yes lives on in me.